Breaking news, desperado na ang China at tahasang inanunsyo nito na napakarami na raw ng bansa ang sumusuporta sa kanila laban sa Taiwan. Partikular sa tinatawag na One China Policy, pinapalabas ng China na gusto na raw ng napakaraming bansa na ang Taiwan at China ay magkakaisa. Totoo kaya ito? Desperado na raw ang China ayon sa mga eksperto dahil naghahanap ito ng mga kakampi laban sa Japan. Marami ang mga nagsasabi na tila natatakot ang China sa Japan at dahil dito kinausap ng Japan ang South Korea upang magkaroon sila ng joint form at upang labanan ang Japan. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay January 2, 2026 na. Kumusta ang inyong New Year? At ngayon mga kaibigan sa pinakaunang video natin sa taong ito, nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa Asian news, particular sa China, Japan, Taiwan at South Korea. Marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa balitang internasyonal. Nagkakagulo ngayon dito sa Asia lalong-lalo na sa China, Japan at Taiwan dahil tumitindig ang Japan laban sa China dahil nais kasing kunin ng China ang Taiwan sa sapilitang paraan. Ayaw naman itong mangyari ng Japan kaya sinasabi ng Prime Minister ng Japan na si Sanai Takaichi na kung gagawin ito ng China ay hindi ito magdadalawang isip na ipadala ang kanilang puwersa upang labanan ang puwersa ng China. Isa pang ikinagalit ng China mga kaibigan sapagkat ang United States of America at Taiwan ay nagkaroon ng bilyong dolyar na halaga na arm deal. At dahil sa matinding galit ng China, nagsagawa ito ng military drill. At ang naturang military drill mga kaibigan ay pinalibutan pa talaga ang Taiwan. Hindi lang yan, nagpalipad na ng mga missiles at rockets ang China malapit mga kaibigan sa isla ng Taiwan. Pero ayon sa China, ang naturang isla na kanilang pinasabugan ng rockets at missile, pag-aari daw nila. Pero lubhang nagalit dito ang Taiwan, provocative daw ang ginawa ng China sapagkat napakalapit lamang sa mainland Thailand ang ginawang pagpasabog ng China. Nagpakalat din ng napakaraming fighter jets ang China, mga aircraft carrier, pinakabago at pinakamalaki pa nga, malapit sa Taiwan. Talagang napakalaki ng ginagawa ngayon ng China malapit sa Taiwan pero ang Taiwan mga kaibigan ay hindi nagpapatinag, nagpapalipad din ito ng mga fighter jets. Pinapakalat din ang kanilang mga barko at hinahabol ang mga barko ng China. At eto na nga mga kaibigan, dahil sa pangyayari ito, naglabas ng balita ang China. Tahasang sinabi ng China na napakarami na raw mga bansa ang sumusuporta sa One China Policy. Kayo mga kaibigan, naniniwala ba kayo? Well, kung ako naman ang tatanungin mga kaibigan, naniniwala ako. Maging ang Pilipinas, Japan, United States of America, alam ang tinatawag na One China Policy. Pero iba kasi ang One China Policy kung ang pag-uusapan ay ang pagkuha ng China sa Taiwan. Ayaw namang mangyari ng Amerika na makuha ng China ang Taiwan. Ayaw din ng Japan na makuha ng China ang Taiwan. And of course, ganun din ang Taiwan. Ayon sa Taiwan, there is no such thing as return. Hindi naman daw sila pag-aari ng China. Meron silang sariling gobyerno. Gagawin daw nila lahat ng kanilang gustong gawin nang hindi nagpapaalam sa China.
kung saan sila gustong makipag-deal ay gagawin nila ito. At ito na nga mga kaibigan, ang Taiwan at United States of America nagkaroon ng bilyong-bilyong dolyar na arm deal na siyang ikinagalit ng China. Ganito mga kaibigan, iba ang One China policy sa doktrina ng ibang mga bansa. Ayon sa kanila, hindi pwedeng makuha ng China ang Taiwan. Nako, medyo mahirap nga yan mga kaibigan dahil pinaninindigan ng China na ang One China policy, bahagi talaga nila ang Taiwan. Pero kahit na maraming mga bansa ang naniniwala sa One China policy, ay hindi naman sila papayag na makuha ng China ang Taiwan, kaya medyo magulo mga kaibigan. At dahil sa kagustuhan ng China na marami pang mga bansa ang sumuporta sa kanila, lalong-lalo na laban sa Japan. Ang Japan kasi ngayon ang pinakamabigat na kalaban ng China dito sa Asia, sapagkat tumitindig ang Japan laban sa China. Nagpapadala ito ng mga warship fighter jets na malapit sa Taiwan upang labanan ang China. At dahil dito, kinausap ng China ang South Korea na siya namang alyado ng Japan. At ang dahilan upang magsagawa sila ng joint form upang labanan ang Japan. Teka muna, baka naman gawa-gawa lang ng usapang banal ang balitang ito para lang makapag-content. Well, narito mga kaibigan ang ating mga pruweba. Una mga kaibigan, itong tinatawag na Inquirer.net. Meron silang headline na ganito, China approaches South Korea to form joint front against Japan. Ayan, maliwanag mga kaibigan, ito ay kontra sa Japan. Now, paano naman ito mangyayari? Ang South Korea at Japan ay magkaibigan, kapwa-kaibigan ng United States of America. Ito pa isa mga kaibigan, ibinabalita ng Nippon.com. Ganon din ang sinasabi. Nako, pag ang South Korea ay bumalimbing, ay talagang napakalaking gulo nito sapagkat magkakaroon ng karagdagang tapang itong China sabagat magkakaroon sila ng panibagong kakampi dito sa karagatan na malapit sa atin mga kaibigan bago makapasok sa Hawaii. Ang malaking problema kasi ng China mga kaibigan, tanging North Korea lamang ang alyado nila upang makapasok ang puwersa ng China sa Hawaii. Mula China, ang Taiwan, alyado ng Amerika. Ang Pilipinas, alyado ng Amerika. Japan at South Korea, ganun din. Kaya ganito na lang kadesperado ang China. Nililigawan niya ang maraming mga bansa dito sa Asia upang kumampi sa kanya. Ang bottom line nito, ito ay laban sa United States of America. Marahil ay may tatanong mo, ano naman ang sagot ng South Korea sa balitang ito? Of course, rejected ito ng South Korea. Nananatiling matatag ang relasyon ng South Korea at Japan at United States of America. Mga kaibigan, ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section tungkol sa balitang ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!